Yun igpam po ng anak po ng Banal na Espiritu. Amen. Assessing worth. Assessing worth. Pamagkilatis kay ngulaga. At pong biyasa kayong mangilatis. How do you assess the worth of a jewelry? Like, do you know a real diamond or a fake diamond? Or real gold from fake gold? Or maybe there are accountants among us. Karang accountants, they have book value. Ang halaga ng isang sasakyan, halaga ng isang building na nasa libro. Meron ding tinatawag ng market value. Ang halaga kung sinong bibili, magkano kaya ang halaga nito sa mga interesadong bumili. Meron din pong sa mga lupa, may mga assessor. Sa lupa, mayroong magsasabi kung magkanong lupa ng iyong bahay o lupa ng iyong taniman. Depende sa lupa, commercial, residential, o upward development potentials. Mayroon po silang formula how to assess the value. Paano po yung pagpapahalaga natin sa tao? How do you assess the value of a person? Ano ang halaga ng tao? Makanano tayo po kilatisan yung halaga ng metong tao? Nasa pinag-aralan, may doctorate, valedictorian, o magaling, masipag, marami nang nagawa. Maybe that is the worth of a person. Saan siya nag-graduate? What are the achievements? What are the attached success stories? Ito ba ang halaga ng tao? Sa ating ebanghelyo from Luke chapter 12, 1 to 7, at the end of the gospel, sabi ni Jesus, "Are not 5 sparrows sold for 2 coins? Dengdenas, mo pisali keng adwang sentimo? Yet, not one of them has escaped the notice of God." Kahit binibenta lang ng tao 2 sentimo, ang mga the sparrows, they are bought and valued for 2 coins, but these do not escape the notice of God. And sabi niya, you are worth more than many sparrows. Ang halaga mo, mas mahalaga dyan sa mga ibon na yan. My dear friends, it's so sad when we equate ourselves with material things na parang halaga natin bumababa kung may pagkukulang tayo o siguro kung hindi tayo mata sa pinag-aralan o siguro kung tumatanda na tayo. Kamukha ko, na-stroke na po ako, damaged na po ako, damaged collateral, damaged property na po ako, hindi na po perfect physically. Para bagang pwede bang maging mababa ang halaga ko o maging mababang pagpapahalaga ko sa sarili ko at sa kapwa? O kung minsan hindi ka minahal ng asawa mong minahal o hindi ka pinapahalaga ng mga anak mo, does that mean your value is less? It does not follow. Alam niyo po, ang halaga ng tao, hindi po ito nag-iiba. First, dignity, ang halaga ng tao, ang dignidad ng tao is inherent. Ano pong gusto sabihin ng inherent? Inherent dignity of every person is firmly placed at the center of our reflection and action. We do not receive dignity from other people. Our value is not given by our school because of the diploma given to you or the medals or achievements. Our dignity is not from outside the given o binibigay. We have it from the very beginning. Pagkasilang parang ng tao, hindi pa man siya nabinyagan. We already dignify and also recognize the dignity of person. Inherent. It's not about your position. It's not about your education. It's not about your new car or how much you own or how big your show house or your achievement. These do not give you dignity.
Maybe if you have a new car, congratulations, you are more comfortable. If you have a bigger house, I'm happy for you. You have a good house, nice. O mataas ang pinag-aralan mo, then you can do more. But your dignity, it is inherent. Hindi po nagbibigay ng dignidad ang pagpapahalaga ng tao dahil nakakotse ka. Gusto mo sabihin, no, na nakabisikleta ka o nung naglalakad ka, mas mababa ang dignidad mo ngayon nakakotse ka na? Hindi totoo yun. It is always the same. Halimbawa ako, nakakotse po ako, may sasakyan po ako, may service ako. Gusto mo sabihin, ako po nakakotse, naka-aircon, tapos mayroon po akong kasunod, nakabisikleta. Minsan po sa San Fernando, matraffic sa San Fernando, doon sa Milasatin Boulevard. Sa totoo lang, nagrarush po ako. Meron po akong inahabol na misa. Pag ganyan, medyo stress po ako. Mabagal na mabagal kami doon sa Lasatin Boulevard. Tapos napapansin ko, habang may dumadaan, binubusina yung nasa una, binubusina, tapos overtake busina. Nung nakalapit na ako doon sa sanhi ng traffic, mayroon palang basurero. May basurero. Alam niyo po yung kolong-kolong, yung bisikleta, tapos sa harapan niya, may lalagyan ng basura, mga iba-ibang lata, may bote-bote. Tapos yung anak niyang dalawa nandun. Tapos makita mo yung bisikleta, talagang lumang-luma na. Makita mo yung lalaki, binibilisan niya ng konti, pero mukhang pagod na siya. Makikita mo po yung muscle niya dito, pinagpapawisan siya. Binubusina ng mga nasasakyan. Nung nakita ko, napatahimik lang po ako. Hindi ako bumusina, I just took over, nag-overtake lang po ako. Tanong, ako pare, ako nakasutana, bagong ligo, malinis, maganda yung damit ko po, nakakotse po ako, naka-aircon pa. Mas mataas ba yung dignidad ko dun sa lalaking nakabisikleta na may dalang basura na pinulot nila at saka yung dalawang anak niya doon? Mas mataas ba yung dignidad ko, ang halaga ko? Hindi po totoo yun. Pareho lang. My value and the value of that person sa harapan ng Diyos, pareho lang. At sana sa harapan natin. Because our dignity, the value of our person is inherent. Nasa sayo na. Noon pa. At hindi magbabago to. Second, dignity is constant. Dignity does not increase because of your achievement. Dignity does not decrease because of your failures or age or illness. Dignity remains. Equal among women and men, among boys and girls, among educated and the uneducated. It's constant. Hindi gusto sabihin, nung hindi ka pa gumraduate, mababa ang dignidad mo. At nung may diploma ka na, mas mataas. Hindi po totoo yun. Kahit hindi ka man nag-graduate, pareho lang. That it is always equal. Kahit yung presidente ng bansa, presidente ng kumpanya, presidente ng organisasyon, pareho lang pagdating sa dignidad. Sa taong janitor, sa electrician, sa kalpintero, pareho lang. Hindi nga lang pareho yung function, hindi pareho yung position. Sigurado hindi pareho yung sweldo, lang ang pagpapahalaga natin sa tao. Kuminsan, hirap po maintindihan ito, pero ito po ang pinanindigan at paniniwala ng ating simbahan. In fact, we call this the church social teaching. The number one teaching is the value of your person, the dignity of its person. At ang halaga ng isang tao ay nananatili. It is inherent, it is constant, and it remains. Even as we lose our position and titles. Halimbawa, dati, manager ka. Ngayong 65 ka na, nag-retire ka na. Dati, vice president ka ng kumpanya. Tapos nagkasakit ka, hindi ka na nagtatrabaho. Wala na yung title sa'yo. O kaya chairman ka ng korporasyon at bigla ka nag-retire. Nawala ba ang dignidad ng tao?
Pareho lang po. Dignity remains even when we get sick, even when we are already in our grave. Mababa ba ang pagtingin ng iba sa inyo? Sana hindi naman mababa ang pagtingin mo sa iyong dignidad. Minumura ka ng tao. Di ba may taong pag nagsalita, minumura tayo. They speak as if they curse us. Hindi po mura ang ating pagkatao. Inihiya ka ba? Do they shame you or even bully you? O hindi ka kinikilala? My dear friends, shaming is for a weak personality that lead to the worst situation and circumstances. When a person shames another person, baka siya men mababa ang pagtingin niya sa kanyang sarili. Because a person who has sense of dignity would always dignify another person. Because the demonstration of the value of the inherent and constant, and it remains, it is always there. Hindi po pwedeng mawala. Pwede kasi sa kasalanan mo, hindi nakabagay sa dignidad mo bilang anak ng Diyos. Dahil nabubuhay ka sa kasalanan, parang hindi bagay sa'yo. Bakit tayo tumutulong sa mga mahihirap? Halimbawa, may mga taong nakatira sa ilalim ng tulay o nagpapalimos. Bakit natin sila gustong tulungan? Kasi hindi bagay sa kanilang magpalimos sa daan. O kaya matulog sa ilalim ng tulay. We do social action. Our church has that full-time ministry to help and the dignity would be recognized. Hindi natin binibigyan ng dignidad. Kinikilala natin ang paghalaga ng ating kapwa. Bigyan ko po ng halimbawa. Halimbawa, meron akong 500 pesos dito. 500. Ito po 500 pesos. Totoo po ito, hindi fake. No? Kung fake, siguro fake yung nagbigay. Pero totoo po ito. No? Ang mabibili nito, 500. Kamukha ng 500 nandyan sa bulsa ninyo kung meron. No? 10 50 pesos, 500 din. O 5 100, pareho rin. Pero halimbawa, ang halaga nito, alam mo mabibili niyan kung na-crumple siya, yung halaga nito, ito, pareho din ba yung halaga nung nabibili nung kanina? Talaga? Hindi po nabawas? Hindi nawala? Hindi na lang 450 to o 400, 350, 500 din? Kung nahulog po siya, nahulog, ganun. Nahulog po, nahulog. Narumihan, marumi. Di ba? Wala lang 5 seconds pero marumi. Yung halaga ba, pareho lang? Gusto nyo pa ito? Kala ko pag nahulog na siya, narumihan na siya, kala ko mga 400 na lang, hindi? 500 din? Kung talagang niyurakan, tapos talagang pinagdaan-daanan siya, kamukha ng Ebanghelyo ngayon. They were stepping on one another. No? Yan. 500 pa po ba yan? Compred. Kung earning, 500 pa? Talaga? Gusto nyo pa ito? Talaga? 500 pa rin? Kahit marumi na? Lilinisin natin yan mamaya ng alcohol. Pero alam nyo po, obvious naman, sa galing ng mga taga-sabag ba to, tsaka ba tayo nagsisimba sa online. Alam ho natin lahat, ang halaga nito, it is inherent, it is constant, and it remains. Of course, in the bigger market, mayroong valuation or devaluation or inflation. Wala na po yun. Pero pinag-usapan natin ang halaga ng tao.
malapit sa ganitong example. Pwede kasing hindi ka minahal ng asawa mo, o bumagsak ka sa negosyo mo, o nagkamali ka sa kasalanan. Sabihin na natin, nakakayang nangyari sa buhay natin, o nahihirapan tayo. Mga kapatid, ang halaga ng ating pagkatao, hindi po matuturingan kung magkano. You know why? Because we are priceless. Ang halaga natin, hindi po matatawaran. Tama ba sa Tagalog yon? Kung minsan nagbe-bless ako ng sasakyan, mga brand new sasakyan, makikita mo yung nagpapabless, medyo very proud, maganda yung kotse nila, maganda yung sasakyan nila, bine-bless ko po. Pero madalas ko sinasabi, alam nyo po, siguro pinapabless yung sasakyan nyo dahil mahal. Wala pang plate number, brand new, top of the line, mahal po ito ah. Kaya po bine-bless natin ito dahil mahal? Hindi po. Dahil bine-bless po natin ito dahil kayo. Ang Diyos hindi man tinitingnan ng sasakyan ninyo. Ang pinapahalaga ng Diyos ang iyong kaligtasan, ang iyong buhay, at ang buhay ng iba. Ang mas mahalaga, hindi po yung sasakyan. After many years, itong sasakyan na to, pwede yung ibenta, pwede yung i-trade in, pwede ba kayong bumili ng isa, pero ang buhay natin at nagpapahalaga ng Diyos sa atin, hindi po matatawaran. Minsan po, mayroong isang, yung auction, para po mayroong bidding ng mga old materials from a very old house. Mayroon pong bidding ng mga lumang painting, lumang furnitures, lumang cabinet. Mayroon pong isang pinapabid, violin. Luma na, malikabok, di masyadong malinis. O yung mga nagbibidding, sabi niya, $5, $5. No more, no more, $5, $5, $5. No more, no more. Wala, natahimik lang sila. Tapos yung isang nagbibid, tumayo siya. Kinuha yung violin. Tapos pinagpag, nilinis niya. Tapos tinono niya, tinono niya. Tapos he played on the violin in a very beautiful music, no? Ginamit niya. Ang ganda-ganda. Ito palang isa sa mga bidder, maestro when it comes to music. A known musician. At dahil siya'y master in music, a maestro, ang ganda-ganda ng musika nung matandang antique na violin. Tapos, sabi ng isa, $100, $200, $500, $1,000, $5,000, $10,000, $50,000, $100,000. Sa kukuhulian, itong $5 na hindi man pinapahalaga ng mga tao nung narinig nila kakayahan nung violin na yon, isa'y pinakamahal na item na nabenta mula sa bahay na yon. Question. Saan ang galing yung halaga nung violin? Saan ang galing? Yung alikabok? Yung mga bumibili? Yung nagbid ng 100,000? Saan pong halaga? Bakit naging nakilala ang halaga ng violin na yon? Sirit na? Because it was in the hands of the maestro. Nakita ang halaga ng violin dahil ito ay hawak-hawak ng isang taong talagang pinakita ang halaga ng violin na yon. Because it was in the hands of the master. Ganyan po ang ating pagkatao. Hindi po nababawasan, kahit hindi kinikilala, hindi nawawala, kahit tumatanda na tayo, nagkakasakit,
Kahit hindi tayo nakakalabas ngayong COVID o hindi natin ginagawa dati natin ginagawa, our value remains. Remain into the hands of our Master. In that way, you always would see, and recognize the beautiful value that you really have. Because we are worth more than so many sparrows. We are always at the hands and the eyes of our God, our Creator. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit.